ay papunta yan ng Nabotas area. Doon. Yan. Magkukonekta po yan kasi magkakaroon tayo ng coastal road na may distansyang 4 na kilometro lamang. Dahil dito, magiging mabilis ang biyahe mula Maynila papuntang Bagong Paliparan. Kasi sabi ko nga sa inyo, ito ay pangalawang buhangin na binababa dahil yung isang barko kaninang umaga, nakapagbaba na tapos na sila. Maaring magbukas para sa mga kalsadahan papunta sa ating New Manila International Airport na dadaanan para sa ating ginagawang New Bulacan International Airport. Tosang o piping. Sabi nung subscriber natin, ito daw ay mga... Okay, good morning. So, andito na tayo sa Panasahan Fishport. Antayin lang natin si Parang Joven. At mag-a-adventure ulit tayo sa dagat. Okay? Hindi na, konti na lang, papunta na siya. Napakatahimik dito ngayon kasi maagap Alas 5 pa lang mga mag-aalas 6 na umaga. Pero syempre, sikat na araw. Oh, ganda rito. Alright. Nandun manggagaling si Parang Joven. Oh, eto na pala si Parang Joven. Maaga siya. Hi. Ito na. Kasama pala niya si Nene. Nene, good morning! Parang Joven, morning! Ito si Parang Joven. Tsaka si Nene, kasama. Ayos. Siyempre, ato namin ni Parang Joven ulit. Aalis na tayo. Aria. Ayos sila idol. Ayos na. Saan kayo punta? Oh. Ayun, doon tayo punta. Ayan po ang Parila. Ayan ang mga bakawan at sasahan. Are, Nene! Ay, Nene! Tayo ngayon sa isla o barangay ng Masili. Ito na yung mga bangka na nakamusot. Saka yung ating lalakyan ng isla. Mga mangingisda, naghahanda na para sa kanilang araw. Na ang araw ng ating mga kababaryo dito sa isla ng Masili. At doon tayo pumunta sa bahay na Parang Joven ngayon. Ito pa. Ano sila? Ayan, medyo mahaba-haba rin tong isla Ang mga idol natin. Idol boy! Morning! Ay, naghahanda na sila. Nilaready na yung mga bangka. Asa tayo sa bahay na Parang Joven. Mababaw kasi ngayon Ito na tayo sa munting dampa ni Parang Joven. Ito na tayo sa bahay ni Parang Joven. Gumawa kasi siya ng ganito. Ayan ganda na Mas lumuwag na. Tsaka meron na siyang mga lalagyan ng mga gamit niya. Hindi na siya mahihirapan ngayon pare. Meron na siyang mga lalagyan. Itong bantilan na to, malaki din pala Maluwag Ganda. Wow. Marita, good morning. Hi. Madilim ayos. Welcome sa bagong pwesto. Good morning to the island. Dahil tayo. Siyempre, ang ating mga babaryo. Good morning, good morning. Ala pa bang bingo? Hi, good morning. Ito na ating mga babaryo sa isla ng Masili. Ala daw bingo. Alam budget. Chismis na lang daw. Marites. Ito ang ating api-api Gaganda rito. Maaliwalas pa. Ayan kita nyo. Galing po tayo ng Malolos. Sa Malolos to Panasahan Fishport. Umabot lang tayo ng almost 15 minutes. At dito rin papunta sa isla.
umabot tayo ng Isla ng Masili ng mga 15 minutes din. O almost 30 minutes. Ngayon po ay May 28, 2026, 6:25 ng umaga. Yan, konti na lang, alis na tayo. Kasi ngayon ay plano nating mag-update ulit ng ating ginagawang New Manila International Airport o New Bulacan International Airport. At babiyahe pa tayo, magbabangka para mapuntahan natin yung location ng ginagawang airport. Tara na doon. Morning! Ito namin pare Jabe. Alis na kami. Punta tayo sa adventure natin sa dagat. Right. Ito ba mga idol natin, oh. Ready na sila. Ayan po ang isla ng Babatlin. Kung nakikita natin ang papunta ng isla ng Namayan. Ito yung kubo rito. Siraan na. Pero gandang bahay, oh. Ito na po. Ang Dampalit dyan, tawag dyan dito sa Malolos. Ayan na, may mga taraw na. Sakop na rin yan ng San Miguel. Ayan na po ang isla ng Pamarawan niya. Nakikita natin mga may bahayan. Yung nakikita natin mga may backhoe, tsaka yung may mga kawayan na yan. Yan po yung ginagawang flood control nature-based project. Ayan, may dalawa na, oh. Yung flood barrier o wave barrier. Tapos marami ng mga nakalagay na kawayan. Mula po dyan sa may isla ng Pamarawan, mga ilang kilometro, ando ang ating ginagawang New Manila International Airport na pupuntahan natin ngayon. Ito po nakikita natin, yan po ang Pulo-Pulo. Sakop yan ng Pamarawan, isla ng Pamarawan, Malolos. Doon tayo pupunta. Ayan, yung nakikita natin, yan na ang New Manila International Airport construction na ginagawa. Ayan po yung barko. Yan po, pangalawang barko na yan, eh. At napakaraming buhangin ang pinapaba ngayon dito sa ating New Manila International Airport sa Bulacan. Ngayon po may nakadaong na barge dito. May malaking barge. Dito rito, meron pang isang boat. Para saan kaya ito? Dito rito mga heavy equipment nagdadala. At ito pa yung ating mga construction site. Dito sa may Manila Bay. Bagya dito. Ito na yung mga wall. Good morning mga tropax. Ngayon po ay May 28, 2026. Andito na po tayo. Ngayon po ay araw ng Huwebes. At syempre, welcome again sa ating vlog at sa ating channel ng Alphax TV. Andito naman tayo para sa panibagong update patungkol sa ginaganap natin o ginagawa natin na future mega airport structure dito sa Pilipinas. Ang New Manila International Airport o New Bulacan International Airport. At ngayon po ay samahan niyo ulit ako para silipin natin ang latest ng May 2026 update ng ating ginagawang New Manila International Airport dito sa atin sa probinsya ng Bulacan, sa bayan ng Bulacan, sa barangay ng Taliptip, Bulacan, Bulacan. At syempre, ito po ay napakaganda na dahil mag-uumpisa naman ulit tayong i-update kayo para malaman natin ang estado ng ating ginagawa na New Manila International Airport. Kaya ano pa, tara na. The construction of the New Manila International Airport or New Bulacan International Airport is developed by San Miguel Aerosty Incorporated or SMAI under a 50 years BOT deal. What is BOT? That is Build, Operate, and Transfer deals. The 735 billion project covers 2,500 hectares, about 35 kilometers north of Metro Manila. Phase 1 is targeted for completion in November 2028 with a capacity of 30 million passengers annually and expand to 100 million passengers annually. Planned features include 350,000 square meter terminals with 5 wings and 240 boarding gates,
4 parallel runways, and direct connections to NLEX, MRT-7, and NALEX to Skyway Stage 3. Originally, eyed for 2027, NMIA faced delays due to reclamation suspensions and fuel sands shortage, pushing costs beyond the initial budget. Once completed, it will be the largest airport in the Philippines and a vital long-term solution to NAIA's overcapacity. So, ibig sabihin po pala, dapat na target is 2027 dahil nagkaroon tayo ng reclamation suspension. So, medyo na-delay po sila doon. At yung pag-fill ng mga sands, nagkaroon silang shortage sa filling ng sands sa ating ginagawa na airport. Makikita na natin ngayon ang ating napakagandang airport ngayon. Habang tumatagal, mas lalong lumalaki at lumilinaw ang future mega airport projects na ito sa Pilipinas. Sa latest report ngayong 2026, tuloy-tuloy pa rin ang massive and land development at airport construction sa Bulacan. Ayon sa mga recent project updates, nasa advanced stage na ang land preparation at reclamation works. Habang papalapit na rin ang mas malaking vertical construction phase ng airport terminal at runways. Ang nakikita po natin dito ay ang napakalawak na reclaimed area na dating bahagi ng coastline ng Bulacan at syempre sakop ng Manila Bay coastline. Ngayon, unti-unti na itong nagiging future international gateway ng bansa. Mapapansin din natin ang ongoing earthworks, road networks, seawall developments, at paghahanda para sa future terminal at runway construction. Ayon po sa DOTR, ang project updates ay mahigit ng 80% ng land development activities ang na-accomplish nitong mga nakakaraang taon. Lalo na ang land filing at shoreline preparation works. Alam niyo po ba, ang land filing ay ang construction technique na gumagamit ng malalalim na vertical columns na gawa sa steel, concrete, timber-driven na nilalagay sa ground to provide foundational support for structures built on weak or unstable soil. Ito po yung ginagawa niya para mas tumatag, tumibay ang magiging structure na ilalagay sa airport. At ito po ay ang collective mass ng support ng filings na marami para mas maging matibay ang ating mga foundation. Okay, ito na po tayo. Ito yung ating parang ginagawa dito. Ito na ang kalakihan ulit ng ating Bulacan International Airport. Ito pang part na nakikita natin ay nasa harapan tayo ng Manila Bay. Dito sa part na to, ito na yung may batching plant natin eh. Tingnan natin na ngayon na mas malapitan. Yun. Yan. Ito na yung nag-extend ngayon yung harapan eh. Nag-extend na harapan ngayon dito sa atin.
Okay, nakikita natin dito ay ang mga gumagawa ng mga heavy equipment, backhoe, dump truck, at iba pang mga heavy equipment. Ito pong barkong nakikita natin kanina. Ayan, ito po ay pangalawang barko na eh. Kanina nakapagbaba na yung isang barko. Ngayon po mas marami ng mga buhangin binababa. Kung papansin natin puno pa to dahil ano pa lang nila ng kababa pa lang ng buhangin ng isang barko kanina. At malapitan natin titingnan yung barko. Kung titingnan natin dito, yan. Ito na ang ating mga dagdag na buhangin pa. Kasi sabi ko nga sa inyo, ito ay pangalawang buhangin na binababa. Dahil yung isang barko kaninang umaga, nakapagbaba na tapos na sila. Na yung second na napakalaking barko. At ito, meron silang yan, parang pump belt. Lapit pa natin. Yun, dyan nagkakaroon ng pagbaba ng buhangin sa conveyor. Kasi ito na yung ating bago na barko. At syempre, yung kalakihan ng ating o karamihan ng ating mga truck na nandito ngayon sa ating airport. Okay, so na-observe natin ngayon ang napakarami ngayon, mas marami ngayon mga truck na pabalik-balik para magtambak o yung tinatawag nating reclamation, nagre-reclaim doon sa ating ginagawang airport. Naka-all out na yung mga free cash na nandito, pati yung ating mga tosang o piping. Sabi nung subscriber natin, ito daw ay mga maaari na sa ating ginagawa na mga drainage system. Dahil syempre, i-compact yung soil nito eh. Makikita natin yan ng kalakihan. Kung bago lang po kayo sa ating channel, bago po tayo magpatuloy, ang ating pong New Manila International Airport na located sa Bulacan or ang ating New Bulacan International Airport ay isa sa pinakamalaking airport project ng San Miguel Corporation na itinatayo dito sa Barangay ng Taliptip na sakop ng Bulacan, Bulacan. Kapag natapos ito, inaasahan pong magkakaroon ito ng 4 na parallel runways at kayang magsilbi hanggang 100 million passengers yearly sa full completion phase. Ang phase 1 po ng project ay inaasahang may 2 operational runways at modern passenger terminal na makakatulong para mabawasan ang congestion sa Ninoy Aquino International Airport. Eto na. Ganda. Ito pong nakikita natin ay isang part ng papunta ng Taliptip, Bulacan, Bulacan. Dito sa may part na to sa southern side, makikita natin dito, dyan po ilalagay yung ating mga establishment like government center, institutional zones, mga residential zone. Tapos sa may harapan ng Manila Bay ay seaport and industrial zone na dito po magkakaroon ng Shoreline Expressway papuntang Manila. Dito po yun sa may Binuangan. Dahil pakikita ko sa inyo, yung part na to ay meron dito sa may connection ng Tansa Nabotas. The Tansa Nabotas Coastal Road Project. Ito pong nakikita natin dito ay ang tinatawag nating Nabotas Landfill na kamakailan ay nasunog. Pero ito po ngayon sa nakikita natin ay flat na at ginagawa na para tambakan. Ang ating pong project ng Tansa Nabotas Expressway ay may proyekto sa Nabotas na binubuo ng 343 hektaryang Tansa Airport Support Service at 73.3 hektarya na coastal development sa barangay ng Tansa Nabotas. Ang Coastal Road Expressway
ay isang tinatayong expressway sa tabi ng dagat o yung tinatawag na reclaimed land ng Manila Bay. Kakabit ito ang Road 10 o R10 at sa tinatayong SALEX para maging mabilis ang biyahe patungo sa Bulacan. O mas popular sa tawag na South Access Link Expressway para maging mabilis ang biyahe patungong Bulacan. Koneksyon sa NMIA o New Manila International Airport. Dudugtungin ng coastal road na ito ang Nabotas at ang 2,500 hectares na New Manila International Airport or Bulacan Airport na may distansyang 4 na kilometro lamang. Dahil dito, magiging mabilis ang biyahe mula Maynila papuntang Bagong Paliparan. Ang estado ng proyekto ngayon ay ongoing pa rin. Sa nakikita natin, meron ng mga nakalagay na ginagawang mga kalsada na patungo na sa landfill at ito din ay kokonekta sa bagong New Manila International Airport o sa New Bulacan International Airport. Target completion po ng ating Tansan Nabotas Coastal Road Project ay sa late ng 2028 para sa Phase 1. Ibig sabihin po nito, pagdudugtong-dugtongin ito ang 2,500 hectares ng New Manila International Airport, ang Nabotas Hub na Air Support Service at syempre ang Southern Access Link Expressway or SALEX. Ito po ay magdudugtong-dugtong para ang ating mga access papuntang airport ay maging maluwag at maging maganda ang biyahe ng mga magta-transport sa airport. Papunta naman dito ay ang Airport Expressway na magkokonekta sa MacArthur Highway at sa North Luzon Expressway. Yun yung NALEX. Yan. So, ito napakalaki na. Oh. So, dito yung Bulacan-Bulacan. Okay, ito na po tayo ngayon sa Tawiran Bridge. Isa din sa kalakip nito ay ang kasalukuyang konstruksyon ng bagong ginagawang Tawiran Bridge o mas kilala din bilang Lumang Marcos Bridge na nakaugnay sa Obando at Meykawayan. Ito po ay patuloy na ginagawa upang mapalitan ang lumang tulay na itinayo pa noong 1972. Nagkaroon ng serye ng pansamantalang pagsasara ng tulay noong nakaraang taon, tulad ng schedule noong Abril at Mayo at Disyembre, upang magkabit ng mga malalaking concrete, ginder at semento. Ito ay pinangungunahan ng DPWH Bulacan 2nd District Engineering Office. Isa po itong Tawiran Bridge sa mahalagang aspeto ng pagbuo ng ating airport dahil dito po magmumula din ang mga galing sa may bandang Obando papunta sa access natin na maaaring magbukas para sa mga kalsadahan papunta sa ating New Manila International Airport o New Bulacan International Airport. Sa kasalukuyan po, kalahati na dito ang naitatayo at may kalahati pa na bubuuin. Ang proyekto po natin ay umaabot ng 300 million pesos. Tawiran to eh. Tapos doon naman papunta Obando. Alright. Ganda. Ito po tayo sa may Ubihan. Ang Ubihan Meykawayan Bypass Road Project na nakalagay sa Ubihan sa boundary ng Bulacan-Bulacan at ng Obando ay bahagi ng programa ng DPWH upang mapabuti ang transportasyon at maiwasan ang matinding trapiko at maapektuhan ang komunidad laban sa pagbaha. Ang layunin po nito ay magsilbing daan na magkokonekta sa liblib at baybaying bahagi ng Meykawayan patungo sa karatig bayan tulad ng Obando at Bulacan-Bulacan. Ito po ay isang napakagandang access road dahil isa na rin po ito sa posibleng maging koneksyon natin na dadaanan para sa ating ginagawang New Bulacan International Airport. Dahil ito po ay katapat na halos ng ginagawa nating New Manila International Airport. Ito pong tulay na to ay kaugnay ng Talitip Ubihan Bridge kasabay ng kalsada ang pagtatayo ng Meykawayan River Dike Ubihan Liputan Nagbalon Road Dike. Layo na ng dike at flood wall na protektahan ang bagong kalsada at ang mga kabahayan sa banta ng high tide, baha mula sa Meykawayan River. Ito po ay halos 800 meters na mula dito. Yun. Isa po ito sa mga update natin na pangunahing ginagawa. Nakasabay din ng construction ng ating ginagawang New Manila International Airport o New Bulacan International Airport. Ito pong nakikita nating mga truck na to. Iba naman yung way nila. Kung nung nakaraan, nakaturo siya sa may
western part. Ngayon naman, dito po sa southern part naman yan, nagtatambak. Itong part na to ay nire-reclaim na rin. Yan, ito yung mga truck natin. Yan, mapapansin nyo, napakaraming gumagawa ngayon. At dito naman po yung way nila. Sa may way ng south o papunta sa Manila. Yan. Tapos dito, nakikita na natin, yan. So, marami pa rin ang nagkakaroon ng reclamation. At ito po ay nire-ready na dahil pakikita ko sa inyo, yung kadugtong po nito sa may coastal road natin ay papunta yan ng Nabotas area. Doon. Yan. Magkukonekta po yan kasi magkakaroon tayo ng coastal road na expressway dito sa may side na to. At napakaganda ito. Masyado nang malaki. Halos nung nakaraang punta natin, ito wala pa yan eh. Itong side na to. Ngayon, ito po ay patuloy pa rin ang pag-construct or pag-reclaim, pagtatambak ng mga buhangin. At sa laki nung nakita nating barko, mas maraming buhangin ngayon. Dahil yung nakita natin, pangalawang barko na. Tingnan natin. Ayan na po. Ayan, yung mga ating mga tinatawag na wall, seawall, mas malaki na. Tapos yung ating ginagawa naman na reclaim papunta rito. Pabuo na to eh. At dito po nanggagaling yan yung ating mga dump truck para mag-reclaim or magtambak. Okay, so patuloy pa rin. Mas dumami na ngayon. At yung mga truck na dump truck ngayon, mas dumami na rin. Yan. So dito nakaraan, wala ito eh. Yan, ngayon meron na silang mga parang slope o yung drainage system to, nag-aabang na. Makikita kasi natin dito, mahaba na to eh. Plus yung mga road na ginagawa papunta sa ating mga tinatambakan pa. Kung nakikita niyo po ito, ayan, wala yan dati eh. Ngayon po ito, nakaano na yan ngayon. Ayan. Ayan, nag-extend na sila ngayon dito sa harapan. Ayan na, nakikita natin ang kalakihan ngayon. Napakalaki ng ano. Yung nasa nakaabang sa gitna, akala natin yung mga sa ano yan eh. Mukhang nag-aabang sila dito ngayon ng mga drainage system. At syempre yung pagpapatibay ng soil sa ground. Ngayon po nakikita na natin ang napakagandang pagbabago ng ating New Bulacan International Airport. At dito po sa harapan nag-extend na rin. Yan, dahil nire-ready na rin ang ating mga gagawin na mga construction pa. Ang phase 1 po ng project ay inaasahang may dalawang operational runways at modern passenger terminal na makakatulong para mabawasan ang congestion sa Ninoy Aquino International Airport. Makikita po natin ang current construction update. Sa ngayon, pinofocus pa rin ang construction ng mga sumusunod. Ang land reclamation, ground stabilization, drainage systems, perimeter roads, at runway foundation preparations. Makikita rin natin ang mga heavy equipment, dump trucks, dredging activities, at malawak na soil compaction operation sa paligid ng project site. Maraming reports na nagsasabing sisimulan na ang agresibo na mga terminal building construction phase 1 ngayong 2026. Marami nagtatanong kung merong effect ang water volume like flooding in Bulacan upon the construction of the airport. Ang sagot dyan ay yes. Many people in Bulacan are worried on ongoing construction of the new Manila International Airport or NMIA could affect flooding and water flow in nearby towns. But the situation is complex. Because po ang Bulacan is already had serious flooding problems long before the airport project started. Ayon sa ilang reports at environmental discussions, may mga flood mitigation at drainage control plans na kasama sa project.
Kasama rito ang seawalls, drainage channels, pumping systems, at biodiversity offset programs para mabawasan ang environmental impact. Pero syempre, patuloy pa rin binabantayan ng mga environmental groups at local communities, lalo na dahil coastal and flood-prone ang ibang bahagi ng Bulacan. According to one environmental forum, in 2026, this year, described that the airport zones are part of the hydraulic heart of the central Bulacan, where floodwaters naturally pass through before reaching Manila Bay. San Miguel Corporation says that the project itself is not the main cause of flooding. According to the company, Bulacan has always been flood-prone because it is low-lying, land subsidence or ground sinking, river siltation, clogged waterways, and sea level rise are already major problems. MSC also says that they are dredging rivers and deepening waterways around Bulacan to improve drainage and water flow. Report says millions of tons of silt have already been removed from river near the airport site. Ang ating pong airport, sa tingin ninyo, kung kayo po ang tatanungin natin, syempre malapit na naman kasi ang ating mga ginagawa o ginaganap na, darating na naman na mga bagyuhan, ulanan, bahaan. Maaaring bang airport po natin ay isa sa pwedeng dahilan. Pero meron din tayong responsibilidad sa sarili natin na yung simpleng bagay lang para yung mga pagtatapon ng basura. At syempre, pagtutulong-tulong din ng ating, sana, mga gobyerno natin para yung ating area ng Bulacan ay mapangalagaan pa rin. At syempre, kasabay nito ang pag-unlad natin at paganda ng ating aviation para sa mga OFW natin. Sa tingin niyo po, kung ito po ay hindi maganda or maganda sa inyo, pakikomento lang. At syempre, suggest nyo rin po yung pwede nyo maging ambag sa atin para yung ating mga nangyayari dito sa atin ay at least magkaroon ng mga ideya ang ibang tao. Hindi po kasi maganda na lagi lang tayo nagsisisi ng mga tao, mga bagay, mga pangyayari. Pero para sa akin, ito po ay siyempre meron tayong positibo at negatibo pa rin na aspeto. Sa pagtutulong-tulong po natin, ito po ay mapapagtagumpayan natin na sa maliit na paraan ang ating mga nararanasan at siyempre ang ating pag-unlad ay mas magiging maganda pa. Sana po nag-enjoy kayo sa vlog natin dito sa update uli natin ng ating New Manila International Airport, NMIA o New Bulacan International Airport kasi siya ay nasa Bulacan. Pero para sa akin, suggestion ko, mas maganda kung ito ay gawing Bulacan International Airport, the gateway hub of aviation in the Philippines. Okay? Bye-bye!
Okay, gusto lang i-announce na meron pa po tayong available na t-shirt. Yan, ito po yung t-shirt natin. Yan. At kung gusto nyo maka-avail, meron pa tayong mga sizes ng medium, white, tsaka large na white at XL meron din. Okay? Konti na lang para maubos na natin. Maraming salamat. Okay, shoutout section muna tayo. So shoutout ako kay June ng Malabon from Dubai, United Arab Emirates. Kay Senior Pacumbo ng Maynila o Manila. Kay John Irving ng Canada. Idol, salamat sa super thanks. Kay Jimmy Rotairo na birthday niya pala kahapon. Happy birthday. Advance, belated happy birthday noong May 27. Shoutout din kay Romano Pagtalunan Ramos at kay Resty de la Cruz na nag-assist sa akin. Sa Resty de la Cruz ng Dakila, siya po ay employee ng SSS ng Robinson. Maraming salamat, sir. Shoutout din kay Noel Reyes ng Balayong, Malolos. Kay Michi Alday, shoutout niya yung kanyang mister tsaka yung anak, si Mark Vane Pantanilla. At si Mamerto Pantanilla, yung mister niya, ng Bambang, Bulacan, Bulacan. Kay Lovely Biscuit, pinasa-shoutout niya ang Trillana family. Especially kay Esther Trillana. Okay, happy viewing po at salamat sa pag-view sa channel. Kung gusto niyo po na ma-mention sa ating mga shoutout, paki-comment niyo lang po sa comment section natin. Maraming salamat. Okay, syempre kung nagustuhan nyo ang video na ito, don't forget to like, share, subscribe, at maraming salamat sa inyong panonood at sa susunod nating pagkikitang muli sa ating update ng New Bulacan International Airport. Syempre kasama natin si Parin Joben, si Idol Michael, Jeffrey. tsaka si Idol Jeffrey. Okay? Dito sa ating New Bulacan International o New Manila International Airport. At kakagami. Bye-bye! Alright. Luglog na lang sa puno. O yung ulam niya sarap na.